Hindi, yung susunod sis. Sunod pa. Nauna, 7. Ngunit, 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, Ayun. kung paano siya'y nasa liwanag, tayo nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus ang kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Tayo po yung manalangin muna sa dali. Lord, nandito ako Panginoon. Dumadala sa iyo, Panginoon, ang pagkukulang namin, O Diyos. Pagkakapag sarap mo, Panginoon, sa mga salita ito, Panginoon, na aming pag-regular, O Diyos. Ikaw na, Panginoon, ang siyang ginamit sa akin, ang bigyan ng wisdom sa Jesus. May sabi po doon, sa English sinabi na, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Kaya napakahalaga po ng light eh. Jesus Christ, the light of the world. Yan. Siya po yung liwanag eh. Kaso, bukod dun sa sinasabi kanina ni Pastor, meron lang meron kanya-kanyang sukat eh, no? Yan siguro ang liwanag, parang liwanag lang ng flashlight. Meron kasi, depende kasi sa sukat eh. Depende dun sa na-acquired mo na light. Kanya? Hindi ko inaano yung mga churches na walang liwanag dun eh. Bawat church may kanya-kanyang liwanag, kaya lang, meron lang sukat. Pero napakahalaga na malaman natin yung full eh. Kasi nasa panahon tayo, nasa second fullness of time tayo, at may ginagawa yung Diyos sa panahon natin, at pinahayag niya yung buo. Binalik niya yung kabuuan ng life eh. At naniniwala ako, yung sinabi ni Pedro, na hindi daw siya magpapabaya dun sa kanyang iglesia, na hindi lagi silang paalalahanan tungkol dun sa present truth. Kita niyo, meron present truth eh. Kasi kung yung light mo ay light ng yesterday, kasi may mga dispensation church ages, kaninang pinag-aralan natin, may mga messengers, kung doon ka sa glare of light na lang yun eh. No? Kaya, napakalagay ma-establish ka doon sa present truth. Total, nasimulan na yung brother kanina, buksan kung maaari nga sabi ko gano'n, minsan pinag-exhort ako sabi ko, paano ako mag-exhort doon sa mga taong deceive? Paano ako paano akong mag-encourage doon sa taong deceive? Parang katulad sa may pegi yan na pera. Paano mo encourage yung taong pegi yung pera niya no? At paano ko din mag-preach doon sa taong nag-reject? Napakalaga ng present truth natanggapin natin ito. Sana si brother Pastor Francis, nakalimutan ko. Sana lagi din siya nandito. At nakita ko na talagang pinakikinggan niyo yung niya, Magaling siya mag-break ng lalo sa Book of Revelation. Sequence of events yan, napaka-importante. Kaya sabi nga ang totoong fellowship sa light eh. Paano tayo magkakaroon ng totoong fellowship kung hindi natin alam yung light? Wala tayong pagkakaisa. No? Although na si Pastor Espanto rito, nagbukas ng pinto di ba? Para dun sa, interfellowship to Iba tayo ng pero dapat merong manaiglaging present truth. In-encourage ko kayo, mga kapatid, na doon sa present truth tayo. Kasi yung Christ ng yesterday, historical na lang yun yung first fullness of time, isang historical background na nagpapatungkol sa present truth natin. Isang yun basihan kung ano yung nangyari noon, naulit lang sa panahon natin kung paano ni-reject kasi ng Israel yung at binulag sila ng Diyos, kung paano ni-reject ng Israel yung gospel of truth, na siyang present of truth doon sa panahon nila, na walang iba kundi si Christ. Ni-reject nila At ginawa ng Diyos na binulag sila, alang-alang sa atin para pumasok yung 7 church ages, yung dispensation. Pero binabanggit doon sa last church ages, doon sa Laodicea, yung blindness nila doon, hindi gawa ng Diyos
yung blindness nila doon. At nakikita ko sa mga churches, yung blindness na hindi sinadya ng Diyos at binigay doon para pumasok naman to, kasi may conversion din ito, 144,000, ibabalik yung gospel doon eh. The same gospel. Pero yung blindness na magkakaroon dito sa ating Gentile, dito sa Gentile dispensation, yung sinabi dun sa sa Laodicea, you are naked, blind, and miserable. Kita niyo yun? Yung blindness na hindi gawa po ng Diyos eh. Talagang meron pong nangyaring rejection doon. No? Kaya napakalaga, miski doon sa grupo namin ito pinaglalaban ko yung kabuuan. Kasi pag hindi mo kinuha yung kabuuan, anong gagawin mo doon sa natitira? Nakabahagi nyo. Kailangan patayin mo yun. Killer ka, Antikristo ka. Pag hindi mo pinake yung whole truth. Yung iba naman nakita ko ang ugali nila. Parang ganito yung panahon kasi ng di ba, ng President Scriba, naniwala sila sa Jesus Christ na walang na hindi pwedeng, na talagang Diyos ang sumasama sa kanya, Sinasamahan siya ng Diyos. Sige. Last na. Naniniwala mga President Scriba na sinasamahan siya ng Diyos Pero dahil sa, sabi natin, siguro political yun na problema doon sa samahan nila, hindi sila dahil nahihiya sila dahil si Christ hindi siya accepted bilang doon sa pagdating doon sa tinatawag na wala siyang fellowship card o hindi alam kung saan schooling siya galing Although nakita nila talaga nag-prevail masyado, nag-overwhelm yung kanyang ministry nang higit sa kanila. Pero dahil sa pride, sino makakabang? At ang ginagawa naman ng iba, naniwala sila doon. Ewan ko kung sa ngayon kasi yung iba kasi, ginagawa nila yung light na nakita nila, binabatak nila Inahatak nila doon sa, alas yung ages, Halimbawa si Luther, nakita, tama naman si Wesley. Ang gagawin niya, i-adapt niya lang iba, pero hindi siya hakbang. Kasi ito ang pinakapunto ko, last. Ang inaano ko kasi, pinupunto ko rito, hakbang tayo, huwag natin i-mix. Pag nakita natin yung present truth, huwag natin i-mix ito, hindi po pwede. Pag na-hybrid yun, maging anak ka rin, kaya lang, bastado ka lalabasan, katulad dun sa, kay Ismael, instead na yung binhi ni Abraham, ay parang kay Sarah lang, ay nang nangyari, doon sa katulog. Okay, Agar, ano nangyari? May pangako din, kaya lang kung titignan mo, naging kalaban ng Israel to. Kaya ganun din sa spiritual ng mga kapatid. Kaya, encourage ko kayo, habang meron pang pagkakataon, nakikita natin yung liwanag, hakbang po tayo. At yung kasi yun ang totoong fellowship natin. Yun lang po mga kapatid na mga pinagpapalala.